Kasama kami nila Nico nun sa kwarto. Ewan ko kung napapansin nila noon. Sabi ko sa sarili ko, ano ba itong napasok ko? Bakit ba na abroad pa ako? Itong talakayan na to ay magandang naidudulot kasi talagang nagkakalabasan ng yung mga dapat nating ipasiwalat sa mga ibang Kenshusei na para matuto sila, di ba? Na hindi lang puro sarap pag nasa... Yun, akala nila puro sarap tayo. Ang first hindi nila alam. kasi ng mga tulad natin, maganda ang buhay pag yun, nasa abroad. oo. Tulad din to, dinanas ni Leo. Maging tayo din naman. Oo. Ay nagbabalik sa ating balitaktakan dito sa Japan. Kasama naman natin ngayon si Kaleo. Bali, isa rin siyang Sankisei na pauwi na rin siya. At kung maalala nyo nung unang episode natin, kasama natin si Kasendrick. Well, naimbita uli siya dito sa ating talakayan pagkat maraming nag-response, maraming mga comments from other Kenshusei from Tokyo, Nagoya, na-inspire daw sila sa binigay na talk ni Kasendrick. At nakatulong talaga yun sa kanila para sa future nila dito sa Japan. Nagbigay ng lakas ng loob sa kanila para, di ba, maging matibay. Bali, lang naman tayo eh. At andito si Kasendrick para magkaroon ng talakayan itong dalawang Kenshusei. Si Kaleo na isa ring Sankisei na may 3 na siyang anak na kumpara kay Sendrick na may isa ng anak na syempre yung pinagdiinom pa. yung experience, iba yung dinaanan ng experience at alam kong magiging magandang talakayan ito. Okay, simulan na natin! Balitaktakan dito sa Japan. Okay. Well, dito sa Japan, kamusta naman yung buhay niyo rito? Okay ba? Yes, Siyempre, yung una sasagot si Kaleo muna. Ang Kaleo, anong masasabi mo? Buhay dito sa Japan? Buhay dito sa Japan? Sa totoo lang, mahirap. Alam natin yun. Hindi lang naman siguro dito sa Japan. Siguro pati sa ibang country din na katulad natin mga OFWs. Yung malayo sa pamilya, yun ang isa sa pinakamahirap. Diba? Yung sa trabaho, sabi nga, Pinoy tayo eh. Kaya nating gawin lahat para sa pamilya. And para sa akin, yun ang pinakamahirap. Totoo yun. Regarding sa family. Lalo na tayo, mga, syempre, di ba? Kumbaga kanya-kanya tayong kinagisnan, kanya-kanya tayong pag-iisip, di ba? Talagang mahirap yung regarding sa family, di ba? Tama yun. Other pa, regarding dito, sa trabaho. Di ba? Ikaw, ano bang may kukumpare mo sa trabaho mo at saka sa trabaho ni Kasendrick? Napakalaki. Siya nga pala, kasi iba, na destino ka sa sa Toyotsu. Malayo yun, di ba? At alam namin na mahirap ang dinanas nyo doon, yung mga na-destino doon, di ba? O anong may share mo doon regarding doon? Ako sa totoo lang, siguro naman, alam niyo lahat yung nangyari doon sa akin. Yung during my first year dito, na sabi ko nga, bakit of all people, ako yung napunta doon sa malayo. Yun. Then, tama yun. Almost 1 year na walang overtime. Kung mapapansin nyo rin, ako mismo yung naglayo ng sarili ko yun sa inyo. Dahil, nakita ko na nagiging napakalaki na ng disparity. Natin, na pare-pareho tayong Kenshuseis, di ba? Nandun yung ang masakit para sa akin during that time is yung siguro walang intention yung ibang mga kasama natin. Wala. Nagkataon lang. Na makasakit ng damdamin ng iba. Wala. Diba? Pero once nasabi ko nga, kung kayo yung nalagay dun sa part ko, masasaktan kayo. Magpapayabang ang pagdating sa overtime, magpapayabang ang pagdating sa sweldo, at talaga namang almost a half, diba? Yung nagiging yung diferensya. pagkakaiba. Actually, Kaleo,
si Cassandrick, medyo hindi rin niya nalayo eh. Kasi, although, ang nangyari kay sa Cassandrick, hindi siya nagbike ng malayo. Ano ba ang naging sitwasyon mo? Ano nga rin ako sa situation nila, Leo, noon. Kasi di ba... Nakaka-relate ka. Ang layo ng binabike nila doon eh. Ay, Naputan pa kayo. i-describe nyo nga kung gaano kalayo at hirap. O kalayo, ano yung, i-describe mo kung gaano kalayo at gaano kahirap. Pag umulan, umi-snow. Almost 1 hour ba ang biyahe nila? 45 minutes. 45 minutes. 45 Tapos minutes. gigising pa kayo ng umaga-umaga. Umaga-umaga. Mga ilang oras kayo nagising. Nagising ko ng mga 5. Ganun, 5. Gising ko ng madaling araw yan eh. 5:30. Ay, naalis kami. Mahirap nga, mahirap. 6:30. Darating kami doon ng mga 7:15. Ang start ng work namin is 7:30. Siyempre, meron na tinatawag yung daily sa mga Hapon, sinasabi nilang chorei. Ano yung ibig sabihin ng chore meeting? Everyday meeting, araw-araw yon. Ang ano doon, hindi ko nagsisimula trabaho pagpunta kayo. Sa pagbibisikleta, di ba? Sobra. Nandun yung halos lahat yata nung season. Nakapit ang mga inabot lang namin. doon? Nung mga Oo. yelo, gano'n. Oo. Mahirap nga. Grabe, no? Yung bang part Naiintindihan namin ang pag-alis mo nararamdaman pa mo. lamang dito, pag-alis mo pa lang sa bahay, talagang balot na balot ka na. Pero pagdating mo doon, basang-basa ka na. Hindi na ulan. Ng pawis. Nabanggit nga ng dati nating kasama na ni si Carnarding na minsan nga daw nagbabike siya na kulang na lang sa kalagitnaan ng pagbabike niya, kulang na lang sabihin niya na ayoko na. Tama na, uuwi na ako, iikot ko na ang bike ko. Ayun. Totoo yun. Yung mga first month ko ha. Ang ganda. Magkasama kami nila Nico nun sa kwarto. Ewan ko kung napapansin nila noon. Sabi ko sa sarili ko, ano ba itong napasok ko? Bakit ba na Ay. abroad pa ako? Itong talakayan na to ay magandang naidudulot kasi talagang nagkakalabasan ng yung mga dapat nating ipasiwalat sa mga ibang Kenshin na para matuto sila, di ba? Na hindi lang puro sarap pag nasa... Yun, akala nila puro sarap tayo. Ang first Hindi nila alam. impression kasi ng mga tulad natin, maganda ang buhay. pag Yun, nasa abroad. oo. Tulad din to, dinanas ni Leo. Maging tayo din naman. Oo. Ikaw, sige ka, Cendric. Alam kong nakaka-relate ka. Ang kinaibahan mo lang hindi ka nag-bike ng malayo, di ba? Ano bang medyo related ka sa pangyayari kay Kaleo? Siguro sa pangungulila sa pamilya. No, hindi, di ba? Alam na natin yun eh. Ang ibig ko sabihin, yung, di ba na destino ka sa EA line? Walang overtime yun, di ba? About sa Di ba? sa trabaho. Kasi doon nga, sa linya na puntahan ko, medyo mahina siya. Pero bagamat mahina yung linya, ayos din naman. Kasi paano kumikita tayo, di ba? Dahil sa Japan nga, malaki kinikita na daw, tutusin. Sa ibang bansa, maliit ang kita. Dito sa Japan, malaki. Kahit yung trabaho niya, ganoon lang. Okay. Bali, siya nga pala. Ang ganda ng takbo ng ating talakayan. Commercial muna tayo. Okay. Paalam.